Ngayong kasado na po ang balasahan sa Bureau of Customs, sentro ng atensyon ang kahihinatnan ng tinaguriang Three Kings o tatlo raw sa pinakamaimpluwensyang opisyal ng ahensya. Pero ang isa sa kanila wala umanong balak mag-resign. Balitang hatid ni Lia Manialac del Castillo. Para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs. Imbis na maningil ng tamang buwis at pigilan ng kontrabando, parang walang pakundangan ng pagpapalusot nila ng kalakal pati na ng ilegal na droga, armas at iba pa sa ating teritoryo. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Kasunod ng sermon ng Pangulo at pangakong lilinisin ang kanilang hanay kabilang ang Happy Friday o hatian ng umano'y padulas sa pagpapalusot ng mga kargamento tuwing Biyernes, balasahan naman na matatapos daw sa susunod na 2 linggo ang tinututukan ngayon ng Bureau of Customs. Ang tanong ng ilan, kasali ba sa malilipat sa pwesto ang tinaguriang Three Kings ng Customs? Minimum of 3, maximum of all. Ang magagalaw saan? Sa mga puerto. Sa district. Yes, sa district. Yung 3 ba yung Three Kings? Could be. So may Three Kings. So may Three Kings nga. I don't acknowledge them as Three Kings. Just using yung reference given to them by media. Humarap na kay Customs Commissioner Rufy Biazon ang mga binansagang Three Kings dahil sa umano'y impluwensya ng kanilang backers. Ang isa sa kanila na si Port of Manila District Collector Rohel Gatchalian na inirekomenda raw sa pwesto ni dating Senate President Juan Ponce Enrile tumanggi sa anumang panayam sa media. Pero sina Ricardo Belmonte, District Collector ng Manila International Container Port, na kapatid ni House Speaker Feliciano Belmonte at NAIA District Collector Carlos So na sinasabing inirekomenda sa pwesto ng Iglesia ni Cristo pumalag sa bansag na Three Kings. Wala akong crown eh. As you have seen, there are kings of all the ports. I am just one of them. Wala akong padrino. I am back up by my qualifications and my experience. Pero sa tatlo, tanging si So ang nagsabing hindi niya babakantihin ang pwesto dahil sa isang probisyon sa Tariff and Customs Code. Specifically provides that the Commissioner of Customs may, with the approval of the Secretary of Finance, assign any employee of the Bureau of Customs. Gayunman, pag sinipat maigi ang sinasabing probisyon, ang nakalagay lang naman ay maaring magtalaga ng empleyado sa pier o anumang opisina sa Bureau kung may approval ng Finance Secretary. Walang nakalagay na dapat ding ipagpaalam ang pag-aalis sa kanilang assignment. Sina Belmonte at Gatchalian naman nagsabi ng handang umalis sa pwesto sa mga inihaing liham, bukod pa sa mahigit 40 kolektor at sub-port collector na handa rin daw magbitiw. Kaya sir, I have never questioned any reassignment. Nauna nang sinabi ni Speaker Belmonte na matagal na sa customs ang kapatid at ni minsan hindi ginamit ang kanyang impluwensya para rito. Inamin din ni Enrile na inirekomenda niya noon si Gatchalian pero hindi raw niya ito hininga ng pabor nung nasa pwesto na. Sinubukan ng GMA News hinga ng pahayag ang Iglesia ni Cristo pero hindi pa raw sila handang magkomento sa ngayon. Lia Manialac del Castillo, GMA News.